Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Huwag nyo rin po sanang kalimutan na suportahan yung ating bagong channel, ang Insan Ruikis Reaction, na tumatalakay po sa issue ng politika. Ngayong araw po, ang ating bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang mga kapatid ni Carlos Yulo ng insulto ng mga PWDs. Tara na't bigyan ng komento at reaction. Simulan na natin to. Let's do this! Ano ang mararamdaman mo kung ang iyong mahal sa buhay na may ganitong uri ng kondisyon ay gawing katatawanan sa social media bilang form of entertainment? Muli na namang nasa hot seat ang ilang miyembro ng Yulo family. This time, ang mga nakababatang kapatid ni Carlos Yulo na sina Eldrew at Eliza Yulo. Matapos sumali sa isang TikTok dance challenge na tila nang-iinsulto sa mga taong may kapansanan o iyong mga PWDs o persons with disabilities. Ang controversial video na ito ay nakita naming ipinost ni Bortang Barbie Girl sa Twitter nitong September 22. Sabi sa caption, Carlos Yulo siblings dancing and mocking PWDs. Nag-comment dito ang ilang netizens na ipinagtanggol ng magkakapatid at sinabing zombie ang ginagaya ni na Eldrew at Eliza at hindi iyon pang-iinsulto sa mga may kapansanan. Sa mga nagsasabing zombie yung ginagaya nila, hindi PWD, tignan nyo to. Same challenge, PWD mockery din. Ito yung pinagayahan nila. At ipinakita ng video uploader ang videong ito. Ayon sa ilang netizens, ang mga kilos ng mga sumasayaw kabilang na ang tila pangingisay, biglang paggalaw ng mga braso at binti, at hindi pantay na paglalakad ay pinaniniwala ang panggagaya sa lyrics ng kantang Let's Get Retarded, na matagal nang binabatikos dahil sa panunuya umano sa mga may kapansanan. Sa kasalukuyan ay burado na ang original video nito mula sa platform matapos mag-viral at umani ng pambabatikos. Narito ang komento ng isang netizen na apektado sa mockery na ginawa ng Yulo siblings bilang siya ay may anak na may autism. So it's 4:15 a.m. and I was using TikTok and was surprised to see them on my FYP. As an awesome mom, it just feels so wrong seeing people dance and mock PWDs. Kahit pa sabihin katuwaan lang yan, di po yung katawa-tawa. Insulto po yan sa kapwa ko PWD. Hopefully maturuan po sila kung paano po irespeto ang may kapansanan. Pakiramdam ngayon ng netizens ay nakikisakay na lang ang pamilya ni Carlos Yulo sa naging kasikatan niya mula noong manalo siya ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Napansin kasi ng marami, mula noong sumikat si Carlos ay nag-umpisa na ring madalas mag-livestream ang tatay niyang si Mark Andrew. Natuwang-tuwa sa dami ng nagbibigay ng financial donation sa kanila na gagamitin daw niya sa feeding program sa barangay. Pati si Nanay Angelica Yulo ay nag-live selling na din at padami ng padami ang bumibili sa kanyang mga paninda. Bukod pa dito ang mga endorsements na lumalapit sa kanya. Bilang madaming mata ang nakasubaybay sa kanila ngayon sa social media. Sa totoo lang po mga tagapanood, no, hindi naman po kasalanan ng pamilya Yulo na madamay sila sa kanumang kasikatan ni Carlos Yulo. Nagkataon po dyan mga tagapanood dahil sa pambabastos na ginawa ni Carlos Yulo, lalo pong umugong yung pamilya nila. Kung hindi po nagpa-interview si Carlos Yulo noon na tinawag niyang magnanakaw yung kanyang nanay, yung kanyang mismo o yung sarili niyang ina, hindi po magiging viral to. Marami lang po talaga nakisimpatya ng mga tao sa kanila dahil po sa ginawang pagtalikod ni Carlos Yulo sa kanyang pamilya. At kasalanan po ba ng mga anak ni Ma'am Angelica o sabihin na natin mga kapatid ni Carlos Yulo na makilala rin sila, 'di ba? Dahil masama sila sa pangalan ng kanilang kuya. Ano po mali doon mga tagapanood? Dati naman po nilang ginagawa 'yan. Noong mga panahon na hindi pa po sikat si Carlos Yulo, siyempre itong mga to, hindi rin po pinapansin yan, normal lang yan. Tingin nyo po ba mga tagapanood, kung hindi ginawa ni Carlos Yulo yon na parang, hindi talaga talagang inunsulto niya po yung nanay niya, nagpa-interview siya. 'Di ba? Hindi naman po mangyayari yung ganito eh. Tsaka marami na po gumagawa ng challenge na ganyan. Bakit bukod tanging ito lang po, yung magkapatid na itong Yulo, ang nabatikos po nila ngayon? Kasi nga po, naging sikat, umugong po yung pangalan. Gano'n naman po tayo dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kung sino yung umuugong yung pangalan, kung sino yung namumunga,
humihitik sa bunga, eh binabato po natin yan para bumagsak. Hindi na po nawala yung pagiging crab natin, yung magiging alimango natin, di ba? Na pag tumataas yung tao, hihilahin nating pababa. Well, baka may magsabi dyan, hinihilan nyo rin naman si Carlos Yulo pababa. Wala pong humihila sa kanya. Siya po yung may gawa nung ganun. Di ba? Eh, kung hindi po siya naging bastos sa nanay niya, kung hindi po siya nagpakita ng kawalang galang sa pamilya niya, tingin niyo po ba mababastos siya, mababatiko siya? Hindi naman po eh. Di ba? Nung mga nananalo siya dati ng gold, wala naman po siyang ginagawang masama. Di ba? Kita niyo po ang daming natutuwa sa kanya. May nambash po ba sa kanya? Wala po mga tagapanood. Kaya wag po natin idama yung ano dito. Wag natin idama yung mga PWDs. Ikono-connecta natin, ikono-connect natin doon sa ginagawa ng mga batang naglilibang lang sa buhay. Di ba po mga tagapanood, gumagawa sila ng sarili nilang pangalan sa social media, pati yung paghahanap buhay nung nanay, binabatikos nyo rin. Di po mga tagapanood, di ba dapat ikatuwa natin na kahit walang suporta ng anak nila, ay ginagawa nila ng paraan para tuloy lang po yung buhay nila at kumita rin po rin sila na sarili ng pera at hindi sila pagbintangan na ninakaw lang nila yung pera ni Carlos Yulo. Pati tuloy yung simpleng paglilibang ng mga kapatid ni Carlos Yulo nadadamay na. So ano na lang pong gagawin nila niyan? Magkukulong na lang sila sa bahay nila, hindi na lang po nila gagamitin yung social media nila. Hindi na lang sila magla-live, hindi na lang sila magla-live selling para hindi na lang sila masabihan na nakikisaw-saw lang sa kasikatan o pag-ugong ng pangalan ni Carlos Yulo. So para nyo na rin pong tinanggalan ng pagkakakitaan, hanap buhay at tinanggalan ng kaligayahan yung pamilya Yulo. Anong gusto po pala ng mga tao ngayon na si Carlos Yulo lang at si Chloe San Jose lang ang maging maligaya sa buhay? At yung pamilya ni Carlos Yulo ay hindi pwedeng gumamit ng social media dahil nakikisabay sila sa hype o sa kasikatan ni Carlos dahil nanalo ng gold. Ganun po ba yun? Hindi sa pinagtatanggol ko yung ginawa nila dahil ang mali, laging mali po yan at hindi dapat kinukonsinte. Kaya nga lang po mga tagapanood, kung alam po ng mga kapatid ni Carlos Yulo na masama yung o mali yung ginagawa nila, tingin nyo po gagawin nila yon? Eh mahilig sila sa TikTok mga tagapanood eh. Nakita nila yung challenge, ginaya nila ng challenge. O hindi naman nila po alam na marami palang masasaktan ng ganun. Diba? Kaya kita nyo naman, binura po nila para wala pong masabi yung mga tao. So yun lang po mga tagapanood. No? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.